Hello! Good evening po sa lahat mga friends. I hope you're doing well sa atin pong araw-araw na buhay. Yun pong dapat na live po natin kahapon. Ngayon ko po ginawa sapagkat medyo marami po tayong pinagkakaabalahan. Okay, so kumusta po kayo? Ako po ay at the same time nagre-record po para ma-upload natin sa YouTube. At yung mga gustong panoorin uli at i-share nyo po ito sa iba, this will be a great blessing po. Again, very exciting po yung ating mga studies, yung mga regular na sumusunod sa atin po. I hope na nagiging blessing po ang lahat na ito. Kamukha po na ating sinasabi, I found out sa ating study na talagang napakalaki po ng pag-aaral na dapat gawin po ng mga mananampalataya. Yun makakala mo alam mo na lahat, especially sa mga friends natin Baptist dyan, sa mga so-called Bible-believing dispensationalist. I hope po hindi kayo ma-stuck dyan sa dating mga nakasanayang katuruan. And I hope makalabas po kayo sa religious mindset, okay? Sa religious yung bang nakakulong tayo sa grupo, sa friendship, and especially sa mga hinahangaan nating mga author na libro. Sana po pag-aralan nating maigi yung ating pinapaniwalaan at balikan po natin study ng Bible. Napakahalaga pong gawin yan. Huwag nyo isasara agad. Okay? Be always willing to change. Because, alam po ninyo, God is still revealing things. Alive tayo. God is still revealing things. Ayon po sa kanyang ayon po sa kanyang revelation sa aklat at sa atin pong pag-aaral, alam po ninyo, we have to open our mind at saka atin pong gamitin po yung access sa maraming information, especially po sa ating pinag-aaralan patungkol po sa history, how it affects po yung laman ng Bible. Okay? Ano ba ang katibayan na ating mga nakikita? Alam po niyo nowadays dahil nga sa mga nakita nating information po, lalong tumitibay po yung aking pananampalataya at paniniwala po sa Biblia. Sapagkat nakikita mo yung consistency po ng scriptures. At dahil nga po dito, kamangha-mangha talaga na iyong kung honestly at saka meron kang desire asking simple questions yung tungkol sa mga bagay ng Diyos, saan galing ang mga tao, ano ba ang katibayan ng katotohanan na nakasulat sa aklat na yan. Alam po ninyo, lalo mong makikita yan, lalong titibay ang iyong pinapaniwalaan, or lalo kang magkakaroon ng information regarding sa veracity po ng record ng Bible. Kasi marami ang nagko-conclude agad. Marami yung gumagawa ng conclusion agad without qualifying or without confirming kung ano talaga yung kanyang pinapaniwalaan o papaniwalaan o hindi papaniwalaan. Mahalaga po yun Yun namang marami, lalo na sa mga nasa ministry mga pastor, is sa iba po kasi confined na sila sa kanilang natutunan sa religion nila, sa nakagis ng katuruan, at saka po sa yung ibang nakatapos sa Bible school,
nag-remain na lang po sa ganung kanilang sa kanilang naalam, hindi na po pinaunlad yon. Okay, good evening kay Brother RJ Sawadan at kay Brother Kawantog. Yan, thank you so much for watching. Yung ating topic po ngayon is very interesting in the sense na, as I was saying, patuloy po yung ating mga discovery ng mga teaching, especially nung inaral po natin una-una, nag-umpisa po tayo sa study ng Revelation, then pumunta tayo sa Book of Genesis. Ay nako, talaga pong consistent yung aklat ng the first book of the Bible until the last book of the Bible po ng Revelation. Okay? And by the way po, yung book of Matthew po, I hope ma-publish na po natin. Actually, nasa final touches na po yung editing niyan. Actually, parang tapos na yan. And ako nagpapasalamat din po kay Pastor Rani dyan sa Batangas na siya nag-edit po nung Revelation natin. Yung Revelation po natin, nasa chapter 18 na po tayo. I hope patapos din po yan this year. Alam po niyo, kaya tayo gumagawa ng mga, ito po ay commentary po, book by book ng Matthew, Revelation, at inaayos ko po yung Acts. Kung mabuo po natin yung mga commentaries niyan in a preterist view, malaking tulong po yan sa mga merong mga desire pang matuto ng katotohanan. Okay? Kaya atin pong kamukha ng sinabi ko po, wala pa akong nakita pong commentary sa Pilipinas na gawa ng Pilipino in understanding po ng preterist view. That's why very timing po yan na ma-publish po natin, and I hope ma-publish po natin yan in a wide circulation. Kaya kung meron pong mga nais na mag-support, tumulong dyan sa publication ng mga aklat na ito, open po tayo sa sa help, and I need your help, we need your help para po ma-publish at kumalat po yan sa maraming mga friends natin na maligtas po mula sa maling katuruan. Alam po niyo, 99.9% ng mga Christians po, halos hindi po talaga unawa yung bagay na yan. Kaya, marami pong pagkakamali, alam naman natin, kaya magulo po ang mga mananampalataya, yung iba punong-puno ng fear, yung iba hindi po established sa faith, because nga, yung wrong interpretation po ng Biblia. Okay? That is why yung ating nakitang mga study nito, this will be a great help sa marami. Kasi po yung ating nakitang mga information talaga namang makatutulong po yan. It will help po even po yung mga, alam po niyo, may mga taong atheist, hindi naniniwala sa Bible, sa Diyos, sapagkat hindi po naipaliwanag mabuti sa kanila. At yun nga, sa maling katuruan na natanggap natin, kaya yung iba hindi makumbinsi, or lalong hindi nila makita po yung katotohanan ng Diyos at ng Biblia. Unang-una, yun pong account ng Bible sa creation ng tao. Right? Natutunan po natin ngayon na ang creation po ng tao hindi po nag-umpisa kay Adam at Eve. Before Adam at Eve, meron na pong tao. Kaya naman, pag nakakita ka ng yung mga archaeologists na nakakita po ng fossils, ng mga human fossils, hindi sila makukumbinsi na yung tao po galing lang kay Adan at Eva, sapagkat meron pong mga evidences na may nahukay talagang mga fossils ng mga tao na malayo po sa panahon ni Eva at Adan. So those things ba? That is, ang science po talaga, ang Bible, hindi po dapat naghiwalay yan. Siyempre, i-qualify po natin yung true science. Yan po yung mahalaga. So therefore, my friends, ang topic po natin ngayon is this. Sa atin pong mga friends na dispensationalists, I hope they are watching. And some of them, yung ating naturuan po at mga nakasama sa pag-aral ng Mystery About Paul, na sa mga hyper-dispensationalist and even sa mga moderate dispensationalist, or even those mga dispensationalist na ayaw magpa-brand. At ilang group naman yan You have Acts 2 dispensationalist, meron tayong mid-Acts dispensationalist,
at meron tayong Acts 28 dispensationalist. Whatever term ang tawag mo dyan, moderate, hyper, etc. Pero pare-pareho pong in my study today, I found out pare-pareho pong mali ang premise o pinagmumula ng katuruan. Sapagkat sa belief ng maraming if you are aware po, yung mga pastor friend natin dyan na hindi pa aware dyan sa dispensational system. The belief is this: ang body of Christ sa kanila ay meron dalawang front. One is the heavenly at saka yung earthly. Right? Kasi nga, hindi nila mabitawan po yung biological nation Israel na until today, kinakount nila na siya pa rin yung Israel ng Bible, yung Israel sa Middle East ngayon. Right? That's why they are still hoping na ang kalupaan, ang earth dito, ay talagang paghaharian ng nation Israel. That is why, malaki pong effect talaga niyan sapagkat yung present situation sa Middle East, wherein ang Israel po ang parang inaapi at tinutulungan ng marami, is because of the wrong understanding sa Bible na ang Diyos daw ililigtas ang nation Israel para mag-rule daw po sa lupa, sa whole earth. Sila daw yung mag-ahari sa whole earth together with the Lord Jesus Christ. Samantalang ang church, ang body of Christ, ay sa kalangitan ng sabi. So, sineseparate nila yan simply because o yung kanilang understanding po ng ministry ni Apostle Pablo, hiniwalay po kasi yung ministry ni Apostle Paul sa ministry ng 12 apostles. Speculating na yung mga revelation ng Diyos kay Apostle Paul ay hindi kasama do sa program ng Diyos sa biological Israel. Dati ko po kasing pinaniwalaan din yon. Sapagkat siyempre, that time po, yung palang ating nakitang mga source of study. Pero as we go on sa study po natin, I found out na malaking error po yon. Ang belief po ng mga dispensationalist friend natin is that yun daw revealed mystery kay Apostle Paul, hindi raw kasama sa prophecy ng Old Testament. Okay, matagal ko pong hinawakan yan, matagal ko pong pinaniwalaan, pero at the time, medyo may duda ako kasi sapagkat whenever you read po yung mga writings si Apostle Paul, hindi mo maiwasang mapansin na madalas nagko-quote po sa Old Testament. Thinking na yung kanyang ministry ay connected po sa Old Testament, sa Old Covenant programs. Pero siyempre, kung meron kang preconceived presupposition na belief, iniiwasan mo yun hindi ka nagdudwell doon, lalagpasan mo yun. Pero now, as of today, nakita ko, it's a big error at saka disservice sa mga kasama natin nag-aaral sa Biblia sapagkat mali po. Yun pong revealed mystery kay Apostle Paul ay prophecy po yun way back pa po do sa Genesis creation account. Yan po. Yun pong ating inaaral na prophecy nakita natin sa 7 days of creation sa Genesis. Among the dispensational friends po natin, wala pong nakakita niyan. I've been a dispensational believer and teacher for maybe around 20 years. I never heard po anyone na nakita na yung revealed mystery kay Apostle Paul ay galing po sa Genesis creation account from the very beginning, even before the time. Mahalaga po maunawa sapagkat dito po natin makikita na yung program ng Diyos talaga namang kamangha in the sense na tayo po mga Gentiles ay kasama talaga sa program ng Diyos. from the very even before time, kasama talaga po tayo sa programa ng Diyos. Alright? Basahin ko po ilang talata mamaya sa inyo at isulat nyo po and i-check nyo po
kung tama yung aking sinasabi. Good evening kay Brother Harvey de Guzman. Thank you for watching. Then, so, ito pong aking ipapakita sa inyo ngayon. For me po, this is a great blessing, understanding and finding out na totoo ang sabi ni Apostle Pablo po, tinan niyo po sa Ephesians chapter 3, na ito pong ating binabasang mystery na isinulat ni Apostle Pablo, yan po ay naitago talaga from the time pa po ng Old Covenant. Right? At according to the Apostle Paul, tinan niyo po sa Ephesians 3:1, babasahin ko po ilang talata dyan. Ephesians chapter 3 verse 1, sabi ni Pablo po, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles." This is one important information and learning na si Pablo po ay specific calling po niya is for the Gentiles like us. Okay? He was called by the Lord Jesus Christ particularly po for the ministry sa ating mga Gentiles. Siya po yung kanyang tinalagang steward o katiwala nang nais niyang i-reveal po regarding the mystery. Because, as we have studied po, though nandyan po ang mga Hudyo, as sinabi nga to the Jew first and to the Greeks, the Gentiles, ay yung mga Hudyo po, generally, or a large number po ng mga Jewish people during the first century, they rejected this offer po ng information regarding the revelation of the mystery. At ano ba yung mystery na yun? At tingnan niyo po sa verse 2, Ephesians 3:2. Na-discuss ko na po ito last time, kaya lang meron po idadagdag ngayon na makakatulong po sa study. Ano sabi ng verse 2? Kaya po itong mag-segue tayo ng konti. Ito pong katuroang ipapakita ko sa inyo, ipapakita po talaga dito, this will prove po yung wrong understanding ng dispensationalist at saka nun pong mga Israel only, kung meron na kayo nabasa o nakausap ng mga Israel only, ang ibig sabihin nila, ang ililigtas lang daw ng Diyos ay yun lang taga-Israel. Hindi raw kasama yung Gentiles. On the premise na ang kausap ng Diyos in the Old Testament and the New Testament, primarily nga ay mga Hudyo. Excuse me, o yung nation Israel. Pero, napakababaw po unawa nun. Excuse me, medyo kulang po sa pagbabasa ng Biblia. Right. Now, ganoon din po yung mga dispensationalists na ang sabi naman, yun daw revealed mystery kay Paul, yun daw message para sa ating mga nasa body of Christ, sa church, the body of Christ, ay wala raw sa Old Testament. Pero again, these passages po will prove them wrong. Yan. Now, so sabi ng Ephesians 3:2, "If you have heard the dispensation of the grace of God," sabi niya, yung pong word dispensation, ang ibig sabihin po nun ay stewardship. Yung pagbibigay ng tiwala. Kung kanina man, di ba, yung mukha po yung dispense. Alright, good evening kay Brother Roel Manabat. Thank you for watching. Pag sinabi pong dispensation, kunin niyo po yung root word, yung pong salitang dispense. Pag sinabing dispense, madaling maintindihan yan kung nakita niyo po yung sa mga hospital. Meron silang tinatang na dispensary ward. Ibig sabihin, doon sa place na yan, doon po sila nag-administer ng mga yung measurement ng gamot, yung vaccine and everything. And in the Bible po, pag sinabing dispensation, it was clearly defined po yan ng 2 Corinthians 4 na ang ibig sabihin po ay stewardship, pagtitiwala. So, ang sabi po dito sa Ephesians 3:2 regarding kay Apostle Paul, "If you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me ang sabi niya. Specific po, tinutukoy sa kanya lang. Hindi po kasama ibang apostles. Sa kanya po ipinagkaloob yung knowledge, yung revelation po, yung mga bagay ng grace of God na tinutukoy in relation sa mystery. And the good thing, ang sabi niya,
given me to you words. Sino yung you word? Yung nasa verse 1. Tayo pong Gentiles ang tinutukoy doon. Because this mystery po is especially given yun pong information for our benefit. Yan pong mahalaga dyan. Good evening kay Ma'am Iris Liwanag. Thank you for watching. Kaya, the revelation, the stewardship po ng mystery nito ay address po sa ating mga Gentiles. Sapagkat tayo po yung involved dito Tingnan nyo po. Verse 3. Ang sabi ng 3. How that by revelation, He made known unto me. Yun na naman, papansin nyo palagi, nando sa first pronoun palagi ang tinutukoy ni Apostle Paul when it comes po sa specific dispensation or entrustment po sa pagiging steward po ng mga mysteries na yan sa kanya po ibinigay yan. And the good thing, sabi niya sa Ephesians 3:3, as I wrote afore in few words, right? The good thing, isinulat po niya yung revelation ng mystery. Why? Ba't isinulat niya? For. Sa next verse po, anong sabi na next verse? Whereby, ang sabi niya, when ye read, pag binasa niyo ito, ang sabi po ni Apostle Paul, that's why you have to read. Good evening kay Brother Joe Watamak. Thank you for watching. That's why you need to read. Di ba? When ye read, sabi niya, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Grabe po yun. Alam po niyo, isang requirement lang, read. Right? Kaya po yung Bible natin, ma-appreciate na mabuti po ang study ngayon sapagkat simply read the scriptures and believe it and you can now understand that. Kasi po pag bumasa po niyan ay dispensationalist at itong mga Israel only ay babasa po yan ng ang dispensationalism po literal lang. At out of the literal understanding, sila na po yung magbibigay ng unawa. Sila po yung magi-interpret. Kaninang maga po, meron pumasok sa akin dito ng mga saksi di pinapasok ko. Ayaw po natin maging bastos naman at gusto natin entertain. Kabasa-basa ba sa akin yung 2 Timothy 3:1 and 2, yung last days. Sabi ko, kailan ba yung last days? Sa panahon nung sumulat o panahon natin? Marami na sa ini-explain. Alam po nyo, yung saksi, yung mga dispensationalist friend natin, lahat po ng futurist, pare-pareho lang sila. Pag bumasa ng talata sa Biblia, inaako nila sa kanila yon. Ignoring po yung time statement at saka yung mga pronouns at saka yung mga demonstrative adjective ng mga babasa, plus of course common sense, yung time ng pagkasulat, yan po mahalaga So going back dito po sa Ephesians 3:4, sabi niya pag binasa niyo yan, maintindihan nyo. Kasi po pag binasa natin yung scriptures, we have to submit po sa authority ng writer kung ano sinasabi niya. Right? At ng mga tao mismo sa loob ng Bible. Kaya ang ating interpretation po is compare scriptures. Now, good evening kay Edna Alberto at kay Leo Lontok. Thank you so much for watching. Good evening. Therefore, ang sabi niya sa 4, if you will read, right? Tamang bayan. Oo nga. Biro mo naman nung binasa yung talata, doon ako nagtanong, nung hindi masagot, kumuha ng pamphlet. Sabi ko, di naman Bible yan, ba't pamphlet binibigay mo sa akin? Yung binasa mo, ang tinatanong ko, ala na, nakipagdebate raw ako. Sa kanila pala, pag nagtanong ka, nakipagdebate ka, nakachamba sila. Anyway, sabi po dito sa 4, kaya nga po alam nyo mga friends, kung atin pong naunawaan ang bagay, especially po yung ministry ni Apostle Paul, hindi ka po mabubudol. Because, sino mang magpakilalang sugo, isinugo ni numan,
Sinungaling po ang mga yon sapagkat sa Bible po, pag mayroong isinusugo ang Diyos, mayroong dalang mensahe. Tandaan niyo yan. Kung may nagpakilalang propeta siya at maraming kinukwentong kuno ano, sinungaling po yon sapagkat ang huling sugo ng Panginoon, ito si Apostle Pablo, because kay Apostle Pablo po, ni-reveal po yung natatagong hiwaga ng katotohanan pertaining to us Gentiles. Tingnan niyo po. Mamaya, papakita ko po sa inyo yan. I don't know kung may makikita kayong dispensational friends natin na maituturo niya kung nasaan yung revelation nung mystery na ni-reveal kay Pablo. Wala pa po kung nakilala. Most of the dispensationalist friend natin nag-speculate lang. Okay, tingnan niyo po. Ang sabi po ng 5, look at verse 5. Which in other ages, sa 4 muna po, sa 4. I hope you have your Bible po, sandan nyo. Whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Yan po yung mahalaga dyan. Yung mystery of Christ, yan po ay secret. In other words, pag sinabing mystery, secret of Christ. Wala pong ibang nakakaalam niyan. Right? But in the proper time, siyempre, nire-revealan, and at this time, as Paul po was testifying, sa kanya po nireveal yan. Yan pong mystery of Christ, napakalawak po niyan. Mag-umpisa ka po dyan sa body of Christ, sa composition, sa creation, kailan na-create, ano ang composition, at yung mystery of Christ in reference sa kanyang gospel, ano yung tungkol sa gospel of Christ. Ang dami pong laman yan, mga friends. And sadly po, marami hindi rin unawa po yung gospel of Christ, which is supposed to be po basic yon. In other discussion po yan ating titingnan yan. Pero dito muna po tayo. Now, notice po yung verse 5. Alam po niyo, we are so blessed today. If you believe what we are reading po, at sundan niyo po yung manner of interpretation na ginagawa natin, you will count yourself as blessed. Why? Because this mystery that was revealed po kay Apostle Paul ay yung program ng Diyos that even before time, kasama po tayong Gentiles. Yes. In the body of Christ, do sa creation ng new man. Mamaya papakita po yan. This is very exciting po ito. Look at the next verse of 5. Sabi ng 5, regarding sa mystery na yan, ang sabi, which in other ages was not made known unto the sons of men, ang sabi niya. Ito pong nire-reveal ni Pablo, yung nire-reveal ni Paul na kanya isinulat, ay walang kaunawa niyan. Through ages. Pag sinabing ages, hindi po 1 taon, 2 taon yan. You go back from the time po ng Genesis, that was the time po ng paglabas ng Israel from Egypt. Imagine that. And that will be around 1,500 BC period. And now we are now in the year 2025. Pag hindi mo pa alam ang mystery nito, ay malayo ka talaga. Kung ano man ang pinasukan mong relihiyon, hindi alam yun ng tagapagturo mo, kawawa ka naman, di ba? 2025 na, and by the time nang ni-reveal ni Pablo po to sa kanyang writing, that was around, maybe around 62, 63, 64 AD, hindi lumalayo po yan dyan. Kumusta na? 2025 na po tayo ngayon. Di ba? Kaya lang, very few po ang nakaunawa talaga niyan. Why? Because of the misinterpretation. And of course, pumasok po talaga yung religious mindset, grupo-grupo. Yung iba, hindi na nag-study, nag-maintain na lang kung ano sinasabi ng speaker, ng teacher, doon na lang, hindi na nagkaroon ng desire to study more. Pag ganun po talagang wala, you cannot understand, you cannot receive the revelation of God, which is very important. Di ba sabi ng Panginoon, ang qualification po ng pag-ibig ng Diyos sa isang mananampalatay is what? Ang sabi sa John 14, di ba? He that loveth me
keepeth my words, ang sabi niya. Alright, so you have to have the words of God. Now, so ang sabi ng verse 5, yung mystery po na ito ay naitago, hid from ages, ang sabi niya. Was not made known. Now, comma. Pero pagdating po ni Pablo, ang sabi niya, as it is now revealed, ang sabi niya. So, ibig sabihin, during the time po ng writing ni Paul, during the time po ng ministry ni Apostle Pablo, ay naroon na yung revelation. Sapagkat siya po ang pinagkalooban, di ba? At sa time na yun, ang sabi niya, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit of God, by God Himself. Now, ano ba yung mystery yung tinutukoy? Na, ano ba yung hiwaga o sikreto na tinukoy dyan na for ages, sa haba ng panahon, walang nakaunawa until ito'y na-reveal kay Pablo sa time ng first century. Tingnan niyo po yung 6. Alam po niyo, this is very important and very special in the sense na makita natin bakit specific calling ni Apostle Paul is for the Gentiles. Ang sabi sa 6 po, that the Gentiles, ang sabi niya, ito re-reveal na po yung mystery, that the Gentiles should be what? Fellow heirs. Dito po yung error po ng Israel only at saka ng mga dispensational friends na hinihiwalay yung katawan ni Kristo sa Israel. Sabi dito, fellow heirs. Pag sinabing fellow heirs, hindi magkahiwalay yon, magkasama. Right? Na yung Gentiles ay magiging kasamang tagapagmana nino ng Israel. Yan po ang subject dyan eh. Comma. And of different body bang nakalagay? Hindi. And of the same body. So, isang body lang po yan. Walang dalawa, walang tatlo. Good evening po kay Jean Vertusio Lopez. Alright. So, this mystery po, na naitago through ages from the time na isinulat ang Genesis until the time po ni-reveal dito kay Apostle Pablo, dun pa lang po nare-reveal na na yung Gentiles pala ay kasamang tagapagmana ng kaparehong katawan. Anong katawan? The body of Christ. The body of the new covenant. And sabi niya, partakers. Ayun po, partakers. So, pag sinabing partakers, kabahagi. Kabahagi nino ng Israel. Yan po yan. Ng mga Hudyo. Partakers of His promise in Christ. Look at the promise. When you go back sa promise po, every promise na mababasa niyo po sa context ng New Testament, you will go back po just sa promise kay Abraham, Genesis 12 at saka Genesis 15. Kasi nga, ang Genesis 12 po, ang nature po ng promise ng Abrahamic promise, dalawa po. One is earthly, physical, and one is heavenly and spiritual. Paano makita yung distinction? Ay karami kasi po hindi nakita yung distinction. The distinction po ng covenant ay yung ibinigay po sa nation Israel. Yun po yung tinawag na Old Covenant, but ang nature po nun ay earthly, physical, at yung po yung sinabi sa Bible na shadow, the figures of the true image. Right? Pagdating mo po dito sa dalang promise ni Christ, iba na po ito. Ito na po yung promise na batay po sa New Covenant. At ito po yung promise na makita mo sa Genesis chapter 15 that refers po sa heavenly promise. Kaya yung seed po doon, dalawa pong seed ang matutukoy dyan eh. Yung seed ni Abraham po, merong pong seed as dust. Right? Pag dust po, earthly yun. Right? Pero merong seed as stars, ang sabi niya, that refers po sa heavenly. So you have Genesis 12, you have Genesis 15. Nung natapos po, yung program ng Old Covenant, kailan natapos? Doon po yun sa pagdating ng New Covenant. Pero, yun pong vanishing away, ito po yung cue dyan eh,
na talagang pag di naunawa ng mga teacher ng Bible, magkakalito-lito po sapagkat yung pagdating po ng New Covenant ay yung pagdating po ng Panginoon Kristo nung siya po ay nag-offer ng sacrifice sa cross. Therefore, yung existence po ng Old Covenant naapektuhan na po ng pagdating ng New Covenant. Alright? Pero yung Old Covenant po, bagamat siya po ay parang natatakpan na po ng New Covenant, still nag-i-exist pa po yun. Even during po ng after the cross. Kaya po pag binasa natin yan, yung Acts period, kahit po yung mga apostol, malabo pa rin sa kanila, kasi nga po, hindi pa nila fully understood kung ano talaga yung New Covenant. And here comes the Apostle Paul, sa kanya po ibinigay yung full understanding ng mga bagay na ito. Kaya dito sa 6, niliwanag po ni Apostle Pablo, ang mystery ang sabi niya ito, na ano? Na yung Gentiles ang magiging kabahagi kasamang tagapagmana ng iisang katawan. Kaya lang meron pong clincher, sabi sa 6, oh? And partakers of His promise in Christ by the gospel. Ibig sabihin po, anyone, Jew or Gentiles, nung nangyari na po yung sacrifice sa cross at na-create na yung human, no one can be a partaker of that body, no one can enter that body, can be a partaker of the promises, except through the what? The gospel. And again, my friends, pag pinag-usapan po yung the gospel, mapansin nyo po, definite article po yung the. Yung the gospel na tinutukoy, specific po, yun po yung the gospel of Christ. Which, during the time po ng mga apostles, hindi rin po nila lubos na unawa talaga yon. Sapagkat, yung detalye po ng gospel of Christ ay nakapaloob din po sa mystery na yan. Okay. Ngayon, bakit natin sinasabi na ito ang mystery? Sa kasi sinabi po ni Pablo. Now, kung yan ay mystery, okay? Alright. Yung kung yan ay mystery po, mga friends, yan po ay existing na. Pag sinabing mystery po, these are previously hidden truth. Yan po yung ibig sabihin ng mystery. Previously hidden truth. Alright? Ang question po, saan natin makikita yung information na ang Gentiles na tinutukoy ni Apostol Pablo na na-reveal sa kanya, talagang kasama po sa programa ng Diyos. Papakita ko po sa inyo. Alam niyo ba, way back pa po dun sa 7 days of creation account, naroon na yon. Tingnan niyo po, Genesis chapter 1, verse 26. Ngayon nyo lang po makikita ito, mga friends. Sa akin nyo lang makikita ito at this point of time. Maaaring sa akin nyo lang marinig ito po. Kundi kayo talagang naka-expose sa teaching po ng mga bagay nito. Especially po kay Pablo. Tingnan niyo po yung Genesis 1:26. Ito yan. Tandaan po natin. And again po, for how many long years, hindi ko nakita po yung beauty, yung treasure, at yung mga awesome revelation po sa Genesis. Sapagkat, ang karamihan po, again, 99.9% ng mga teachers ng Bible po, ang kanilang, especially among the dispensationalists, ang appreciation lang po ng 7 days of creation was purely in the physical and in scientific learning. Pero alam po ninyo, there's something wrong there. Hindi napansin na pag binasa mo yung 7 days of creation account, hindi po yun yung detailed by detailed creation ng detailed things, ng lupa, ng tubig, ng mga hayop, ng trees, ng etc. Because
Dun sa 7 days of creation, naroroon na yung mga yon. Naroroon na yung lupa, naroroon na yung tubig, naroroon na yung mga creatures, yung plants, vegetable, etc. Ipinakita na lang po as a development of a story or subject ng aklat. Number 1, you have to agree with me with this. Sino bang sumulat ng Genesis? General knowledge, sino? Di ba si Moses? Question, bakit sinulat ni Moses yan at para kanino? Hindi po para sa lahat. Primarily para kanino? Doon sa bagong silang o bagong labas na bansang Israel when they went out of Egypt. Di ba? So, ibig sabihin, habang ibinibigay yung kasulatan na yon, ang audience, intended audience, ay yung nation Israel. So, therefore, ang nakalagay po doon ay patungkol sa Israel. That is why, pag binasa po natin yung 7 days of creation account, hindi mo pwedeng i-interpret po yung ng literal. Why? Because you will violate yung language ng scriptures. You will be ignorant of the kind of thinking ng mga tao mismo sa loob ng Bible. Well, you have to you have to go back and consider po yung environment nila, the time of the writing, the historical background nung writing nila. Mahalaga po yon. Good evening kay Christia. Thank you for watching. And in our study, and common sense will tell us na itong Genesis po was written in a most higher probability na isulat po ito during the wilderness days nang naglalakbay po ang Israel from Egypt. Because nga, ito ay intended audience, yung nation Israel. So, you have to consider po yung mindset ng mga tao during that time. Sa time po yan ng kaya po mahalaga yung ancient Near East background. Pag sinabing ancient Near East, these are the ancient civilization. Yang part ng Mesopotamia, ngayon nga po ito yung Babylon, na ngayon ay Iraq, yung part ng Syria, ng Egypt, ng Jordan, ng Palestine, yung lugar po na yan. Good evening kay Pastor Ronnie Fennis. Thank you for watching. Kaya, you have to go back to that kind of language and thinking. Gaya nga pag binasa natin ng Old Testament, mga kaibigan, hindi mo pwedeng iliteral na basahin yan, sapagkat pag niliteral mong binasa yan, you have no other choice but to interpret it as you understood in the present period of time, which is very, very wrong. Pansinin nyo, anong sabi ng Genesis 1:26? Okay? And God said, let us make man in our image. Kaganda po ng discussion natin dyan papasadahan lang natin yan. Ito pong let us make man in our image, mapansin po ninyo, nagko-conclude agad po yung nagbabasa niyan, yan po daw si Adam as a proper noun. Good evening kay Irene Lindo Basa. Thank you for watching. Okay. Okay. Ito ay antimano, kasi ginagawa ko po dati yon sapagkat yun din po yung manner ng nabasa natin mga teachers, di ba? Nagko-conclude agad tayo na yung man dyan, yung si Adam in the proper name, yung isang taong si Adam. Pero walang sinabing ganon. Yung man po dyan, Adam yan, pero in the meaning na mankind. Yung pong word Adam, hindi naman po talaga proper noun yun. It's a common noun. Merong iba-ibang distinction. Kamukha nito, yung man po dito, Adam, speaks of the mankind. General human po yan. Kaya tinin nyo, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Tingnan nyo po yung 27. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He
them ang sabi niya. Plural po, at saka applied po yung man, yung Adam, sa babae at sa lalaki. Yun po yung language na tinan niyo po, Genesis 5. Genesis 5. For those po na ngayon lang narito, dinidiscuss ko na po to for how many weeks na eh. Genesis 5:2 po, tinan niyo. Genesis 5:2. Sabi doon, male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam. Plural, male and female, them, plural, pero sila'y tinawag na Adam. Kasi yung Adam po, which means tao, man. Alright? Mabalik tayo. Genesis 1:26. Okay, pasada lang po yun. Dinidiscuss ko po in other lesson po yun kasi pinapakita ko sa inyo na yung man po sa Genesis chapter 1 ay kakaiba po do sa tinukoy naman sa Genesis 2. Because in Genesis 1, it talks about the general humans, mankind. Right? Pagdating sa Genesis chapter 2, it talks of a specific man. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin po, you will be surprised. Before Adam and Eve, marami ng tao. Na, sa ibang study, makita po natin yan. Before Adam at Eve, meron na po mga tao at that time. May nag-exist na mga tao. Alright. So, sa ibang topic po natin di-discuss yun. Pero dito muna tayo. Pansin niyo po yung 26. Siya man, tapos meron tayong mga sea, fish of the sea, fowl of the air, cattle, at saka creeping things. Question, literal bang i-interpret yan? Pag ang nagbabasa po ngayon, gagamitin yung sarili niyang understanding in the present capacity niya, sasabihin niya, yes. Alright, yes daw. Okay. But the problem po, yung mga tao po sa Biblia, hindi ganun yung kanila interpretation dyan. You know what? Yung mga fish, fowl, cattle, and creeping things, those are animals, reference po yan sa Gentiles kamukha natin. Wag po tayong ma-insulto Pero that's how the Bible is putting it, na yung mga animals dyan ay figure, metaphoric description po ng mga Gentiles. Yung man po na tinutukoy dyan ay yung nation Israel. Okay? Now, I will show you the evidence. Mismo yung Panginoon sa Kristo po, nung siya po yung nakaharap sa isang Canaanite woman, yung babae po taga-Kanaan, ibig sabihin Gentile po yun. Mapapasin niyo po chapter 15, yung tawag po niya sa babae. Di ba? Humihingi ng tulong ng babae at hindi pinapansin ng mga apostol. Tinataboy nga ng mga apostol at hindi pinapansin ng Panginoon sa Kristo. Bakit? Sapagkat yung messianic ministry ng Panginoon before the coming ni Paul ay confine po ang ministry sa lost sheep of the house of Israel. Good evening kay Janine Getigan. Thank you for watching. Ang kausap ng Panginoon po, hindi lahat ng tao sa kanyang pagdating during that time before the cross, kundi ang sabi sa Matthew 15:20-40 na nyo. Dito po sa Matthew 15:21, galing po sa Tyre and Sidon. Tapos sa 22, merong isang babae taga-Kanaan, which is a Gentile. Lumapit sa kanya at humingi ng tulong kasi yung anak niya ay may sakit, sabi niya. Sa 23, Matthew 15:23, but he answered her not a word. Hindi niya sinagot ang babae. And his disciples came and besought him, saying, send her away. Hindi na nga pinansin ng Panginoon yung babae nagmamakaawa sapagkat yung hinihingi niya ng tulong ng anak niyang babae. Tinataboy pa po ng mga apostol. Bakit? Right? Bakit? Pero yung babae, dahil talagang naniniwala sa Panginoon na kayang magpagaling na may sakit, anong ginawa? Talagang nangulit siya kahit hindi siya pinapansin, hindi tinataboy, kinukulit niya yung Panginoon. Okay? Sa 24, nagsalita na yung Panginoon. Ang sabi dito,
But he answered and said, yung Panginoon, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Meaning, yung pagdating po ng Panginoon Kristo during the time of His preaching before the cross, ang kausap lang po niya ay yung nation Israel. Pero yung babae po sa 25, nagpumili talaga. Then came she and worshiped Him saying, Lord, help me. Ganun po man, humingi talaga ng tulong at tinawag niyang Panginoon ang ating Panginoon Kristo. Sa 26 po, ano sabi ng Panginoon Kristo? But He answered and said, it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Alright, now look at this. Sino yung children na tinutukoy? Di natural, yung house of Israel. Sino yung dog? Yung Canaanite woman. So that's one thing, di ba? Na you can see the interpretation mismo ng Panginoon Kristo consistent sa sinasabi natin sa nabasa natin sa Genesis 1:26 in reference po sa mga animals, di po ba? The good thing po, yung babae hindi na offend. At kanya pong pagpapakumbaba na tinanggap yon ang sabi sa 27, and she said, Truth, Lord, totoo, Panginoon, yung sinabi mo. Naaso siya. Pero sabi niya, yet, the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Ganun pa man, Panginoon, yung mga aso, nag-aabang lang ng pagkain na nahuhulog sa table ng kanilang master. What happened? Nakita ng Panginoon yung faith niya, tinulungan, pinagaling yung anak. Now, that's one evidence, right? Mahaba po yan. Remember po, Marilyn Esquinos Lido, thank you for watching. Hallelujah, thank you for watching. Remember, di ba, nung tinawag niya yung mga apostles na nangingisda, anong sabi niya? Hali kayo, sabi niya, sumama kayo sa akin and I will make you what? Fishers of men. Tinawag niyang fishers of men, ibig sabihin, pinapakita yung figure ng Gentiles na mga isda na kailangang hulihin pang isdaan, di ba? Another one. Tingnan niyo po sa, remember po, I hope nabasa niyo na po ito in Acts chapter 10. Hindi po ba? In Acts chapter 10, ang pangunahing subject doon ay si Cornelius, isang centurion, na Roman centurion. Ibig sabihin, Gentile siya. At kailangan niya makausap si Peter sapagat na kay Peter yung pahayagan ng mensahe ng kaligtasan, di po ba? Nung pinakita ng Diyos yung kay Peter, si Peter po nag-aatubili sapagkat sa kanilang mga Hudyo, bawal na bawal makipag-usap sa Gentile kasi ang tingin nila sa Gentile ay unclean. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Hindi ba 4 na beses binaba yung sheet, sabi, yung table of sheet, na anong laman? Tignan niyo po, Acts chapter 10. I hope you have the Bible sa inyong harap niyo para ma-appreciate niyo po yung sinasabi kong ito. In Acts chapter 10, pinakita ng Diyos sa verse 11, kasi gutom na siya, right? Nagpakita ang Panginoon, He fell into a trance. Sabi ng 11, Acts 10:11. And so heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as yet been a great sheet knit at the four corners and let down to the earth. Parang lamesa or mantel, I don't know, binabayon, no? At pinakita, anong laman? Sa 12, were all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. Kita nila yon. Yun ang pinakita niya. Good evening kay Pastor Boy. Thank you for watching. And then, ang sabi sa 30, no? And there came a voice to him, Rise, Peter, kill and eat. Sabi ng Panginoon, tumayo ka, Peter, patayin mo, kainin mo. Sabi sa 14. But Peter said, Not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. Sa isip ni Peter, pagkain pa rin talaga. Hindi pwede, Panginoon, hindi pa ako kumain yan na marumi. Sumagot po do sa 15 ang Panginoon. And the voice spake unto him again the second time, What God hath cleansed, that call not thou what? Common. Sabi ng Panginoon, well, kung ano ang bagay na nilinis ng Diyos, huwag mo na sabihing marumi yan. Question, ano ang interpretation noon? Anong tinuturo nun kay
Peter sa katotohanan ng pinakitang mga hayop. Nandun po sa verse 28, tinan nyo. Mahaba kasi pag binasa natin ng buo. Sa 28 po, tinan nyo. Notice this. And he said unto them, Ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. Bawal daw sa Hudyo na lumapit na makasama yung mga taong hindi kasama sa nation Israel. And then sabi po, but God hath shewed me that I should not call any man common or unclean. So in-apply po, in-interpret mismo ng Panginoon kay Peter na yung unclean animals ay reference po sa ating mga Gentiles. That at this point, sinasabi kay Peter, wala na yan, hindi na marumihan, wala nang distinction ang Jew at saka Gentile. Alright? Now, with regard to this, babalik ko po kayo sa Old Testament para maging clear. Tingnan niyo po, Hosea chapter 2 verse 18. Ipapakita ko sa inyo that this is the proper interpretation. Noong nabasa natin sa Matthew 15 na tinawag na dogs po, yung babae, tinawag niyang fish ang mga tao, nung tinawag ang mga apostles, at ang pinakita kay Peter ay yung mga animals ay reference sa Gentiles. Ito po ay sinuportahan mismo ng prophecy ni Hosea. Hosea chapter 2 verse 18. Look at this. Hosea 2:18. When you read po Hosea po was the time that during the time po ng days of captivity, if I am not mistaken, or during the time po ng fall ng Jerusalem nung First Temple period, during the invasion of Babylon, and they naging captive po doon yung mga Hudyo. And here it is the prophecy of Hosea of the coming days, ng prophecy ng pagdating ng kingdom sa kanila. Ano sabi ng Hosea 2:18? And in that day will I make a covenant, ang sabi ng Diyos. Yung covenant po na ito is a different covenant from the then existing old covenant. Way back then sa old covenant creation Israel. Ito po future during the time that it was pronounced, it was written by prophet Hosea, and looking forward to the day na magdadala ng covenant na yun ay yung Panginoon Jesucristo doon sa cross, right? Ay sabi, and in that day will I make a covenant for them with look at this, with the beasts of the field, and with the fowls of heaven, and with the creeping things of the ground, and I will break the bow and the sword and the battle of the dirt, and I will make them to lie down safely. Sino yung beast? Sino yung mga animals na yon? Right? Sino yon? That reference po, nabasa natin yan, mga Gentiles, na included po sa New Covenant. Very clear yan, mga friends. Bakit? Ha? My Lord. Bumati ka sa kanila. Yun lang gusto mo naman eh. Good Hello evening po. po. Si Ruth po. Si Abby po yan. Okay. So, continue po natin. Kape. Hindi na. Baka di ako makatulog. Okay na ako dito. Okay. I hope you're getting this pa. Tinan niyo pa po yung 19 para maging clear tayo. And I will betroth thee unto me forever. Yeah, I will betroth thee unto me in righteousness and in judgment, in loving kindness, and in mercy. Kailan yan? Yan po yung pagdating ng groom at ng bride, and the bride, the wife is the body of Christ, the church, and the husband and the head is the Lord Jesus Christ. Ito na po yung reference do sa body of Christ. Yan na po yan. So, my friends, in all honesty and in all outright understanding ng mga bagay nito by comparing scriptures, this is what we can get po, na yung part natin as a Gentile po ay kasama sa program ng Diyos during the time po ng creation account. Alright? It was given in a prophetic sense. Therefore, tandaan ninyo, every prophecy na mababasa nyo po sa Old Testament was given in a figurative
metaphoric, symbolic terms na mababasa. Ganon din naman po sa mga poems. Pag nagbasa kayo ng poems, ganon din. Ganon din sa mga parables. When you read a parable, it was all given in symbolic words. So, ganon din po yung ating nabasa. Therefore, it was given po as a prophecy at walang nakaunawa na yung Gentiles ay kasama talaga sa program even before time. Tingnan niyo po, Ephesians 1:4. To put it more clearly po, tingnan niyo. Ephesians 1:4. Kaya nga po yung belief ng mga dispensationalist na ay familiar po ko diyan. Kaya raw pumasok ang Gentiles kasi nagkaroon daw ng gap doon sa Acts 7 na hindi raw nagrepent ang buong Israel. Kaya, pinaspond doon ng Diyos ang program, hold muna yung sa Israel, pasok muna yung mystery body, the church. Tayo daw yon. Pero alam po ninyo, ang nawawala doon, question, kung meron talagang ganon, hindi nakita ng Diyos? Wala bang foreknowledge ang Diyos? Hindi ba niya alam na hindi tatanggapin ng Israel yung offer ng gospel? Bakit nagkaroon ng ganong gap? May problem po doon, di ba? Inaalisan mo yung foreknowledge ni Jesus Christ. Kaya daw na-hold na lahat, pati yung coming, pati yung tribulation, yung judgment. So, ang ibig sabihin, talagang, kung totoo yun, hindi, yung Kristong pinapakilala ng dispensationalism, kulang sa kaalaman, o kaya, nagsinungaling siya. Bakit? Lahat ng, tandaan nyo po mark this word, lahat po ng pangako ng coming ni Jesus Christ, ay pangako po doon sa first century Jewish audience. Kung hindi niya tinupad yun, sinungaling siya, o kaya mali-mali siya. Mali po, di ba? Kaya nga po, pag pinag-usapan yung pagdating ni Kristo, sinasabi natin dumating na si Jesus Christ Yung iba, hinihintay pa yung pagdating. Nasa langit daw, bababa sa lupa. Question, wala pa ba si Jesus Christ sa'yo? Di ba? Pag wala pa si Jesus Christ sa'yo, malaking problema mo. That's number 1. Number 2, ano yung magandang Jesus Christ? Yung Jesus Christ sa paparating pa lang, at pag dumating maraming papatay na tao, at uupo doon sa temple sa Jerusalem, ang tanong, makakausap mo ba yon? Mapupuntahan mo ba? Problema mo yun, di ba? Si Bongbong lang, presidente lang, yung mayor lang, baka di mo makausap dito So, ibig sabihin, pag binasa nyo po yung Biblia po, lahat po ng banggit sa Biblia patungkol sa Panginoon Kristo ay sinasabi, nasa sa iyo na po yung Kristo. Kung ikaw ay mananampalataya, ang sabi, Christ in you. And you are the temple of God. The Spirit of Christ is in you. If you are a believer. Well, pag hindi, tama lang. Wala pa sa iyo yung Panginoon. Hinihintay mo pa lang. Wala pa sa iyo. Because you're still an unbeliever. Wala pa sa iyong Espiritu ng Diyos. That's the problem. So again, my friend, pinakita ko sa inyo, kulang tayo sa oras po. Gagawin ko po itong series. Maaaring ibalik ko po kayo do sa Genesis 1:1. Have you heard? Yung Genesis 1:1 po, ang turo po ni Moses at ni Isaiah, hindi po yun yung material world. Ang turo po ni Moses at Isaiah, yung Genesis 1:1 na heaven and earth ay yung nation Israel. Yung Old Covenant nation Israel. Again, 99.9% ng teacher ng Bible, sinasabi yun ay material world. Yung lahat na nagtuturo nun, ang tinuturo po yun yung end of the world, the material world. Marami pong kaakibat na teaching yun, pag nagkamali ka ng appreciation sa Genesis 1:1, mali na lahat. Di mo ba? Pag nag-umpisa ka na mali, mali na lahat talagang pupuntahan. Kaya, next time po, i-deal natin yan. Pero dito muna po tayo nag-focus. So, what I'm saying, my friends, hindi totoo yung turo
ng mga dispensationalists at ng mga IO na sa IO, hindi raw kasama ang Gentiles. Nakita naman natin in prophecy na doon ay Gentiles from the very even before time. Di ba? Tingnan niyo Ephesians 1:4. Oh. Sabi na Ephesians 1:4. Ito po'y address sa Gentiles. According as He hath chosen us in Him, in Christ. Kailan? Before the foundation of the world. Ku-question natin yan. Ano yung the world na tinutukoy? Kailan yung before the foundation of the world? Mahalaga pong matutunan yan next time. Pag-aaralan natin yan. That we should be holy and without blame before Him. Kailan daw? We were chosen in Christ. Kailan? Before the foundation of the world. Gentiles po yun. Right? Another one. 2 Timothy 1:9. Di ba? It's a very wonderful truth na makita mo na walang naiiwanan po sa plano ng Diyos. Everything in God's plan, everything is included. Anong sabi ng 2 Timothy 1:9? Tingnan niyo po maigi yung Bible. Sabi niya, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus. Kailan? Before the world began. Pambihira po yun. Na during that time, before the world began, nakatalaga ang salvation po not according to works, but according to God's purpose ang kanyang layunin at pagtawag po sa mga tao, hindi dahil sa kanilang gawa. And the good news is, yung program na yon ay way back, determined na po yun before the world began. Nakasama tayong Gentiles. Look at the next verse, 10. But is now ang sabi niya. Kailan yung is now? Ngayon ba o sa time ni Pablo? Common sense will tell you sa time ni Paul na made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, so that abolished death, brought life, immortality to light through the gospel. My friends, having this understanding and revelation of God, na yung specific calling of the apostle po, consistent po yun, sapagkat when the Lord Jesus Christ called the apostle Paul, ipinagtiwala po sa kanyang katotohanan ito, which was then a mystery na tayo mga Gentiles hindi sangkap sa programa ng Diyos. But then again, ating nakita ngayon, error yun. Iyon ay mystery even the time ng mga prophets and apostles. The good thing po, we have this apostle and teacher to the Gentiles like us, because yung ministry niya is pertaining to our part, being partaker, fellow heirs sa body of Christ, which was the program po na itinalaga ng Diyos before the world began. Di ba napaka blessed po natin? And we can rest assured that God has everything in mind. In His foreknowledge, nakita na tayo before time. To anyone who will believe the gospel of Christ, nakita na tayo ng Diyos before time. Walang maitatago sa Diyos. Wala ring nakakalimutan ng Diyos. Wala ring nakakaligtaan. Ang Diyos po hindi nabibigla. Oo nga pala, walang ganun ng Diyos. Because of His foreknowledge, nakita niya pong lahat yan. And the good thing po, we have this blessing today in the face po natin na nandito po yung Word of God. And the Lord keeps on revealing these things to us. Pinapakita po yung mga blessing nito. And how blessed we are because we are living in the days ng New Covenant. And the program, the blessing, and the promises that was given to us is what? The eternal, heavenly, spiritual things. And that count most po because wala pong katapusan yon. In comparison po sa physical, earthly, temporal things na maya-maya bukas wala na sa'yo. But now, in the new covenant,
we are enjoying these things, my friends. So again, thank you so much for watching. I hope nakita niyo yan. The mystery that was given to Paul was then established program before the world began, way back po in the days of the 7 days creation account ng Genesis account. So thank you so much po for watching. If you have any question, just send in po and I will try my best to answer those things. Let's pray po. Again, Panginoon, maraming salamat for this night, for the audience na kasama namin nag-aral. Bless all of us, open our mind. And from these things na iyong pinapakita, dito po kami mag-grow, dito po lumalim yung aming kaalaman at magdulot po ito ng tunay na pagmamahal namin sa iyo, ng tunay na tiwala. At amin pong italaga aming sarili at bilangin po na talagang pinagpala mo kami sa lahat po ng bagay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. Bless all of us sa aming buhay po. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Thank you po. Thank you so much for watching.